hanggang sa maging kalmado na rin siya tuluyang makatulog. Kinabukasan, araw ng Lunes nito, maaga akong pumasok sa school. Parang normal na araw lang to. Marami akong nakakasalubong na estudyante at guro. Pagdating ko sa room namin, ay nakalak pa to. Wala pa rin ito si Pansky, kaya naisipan kong bumaba muna. Hanggang natanaw ko naman si Tessa na naglalakad, kaya nagulat ako nang makita siya. Papunta siya sa parte ng school building na malapit sa Acacia. Mabilis akong bumaba kasi nasa second floor lang ang room namin. Pagbaba ko sa hagdan, ay natanaw ko pa siyang naglalakad. Hoy, Tessa! Saan ka pupunta? Magaling ka na ba? Wala ka ng sakit? Hindi siya kumibo o lumingon man lang sa akin. Hinabol ko siya pero hindi naman niya ako pinapansin na para bang hindi niya ako naririnig. Kahit na tahimik naman ang buong paligid. Dito na ako natigilan na mapansing boses ko na lang ang naririnig ko. Wala na ang ingay ng ibang mga estudyante. Hanggang napalingon ako sa paligid. Wala talagang katao-tao bukod sa akin at kay Tessa. Tessa, sandali lang! Saan ka ba kasi pupunta? Hoy! Hindi mo ba ako naririnig? Nakita kong sa puno ng Acacia papunta si Tessa nito. Kaya tumakbo na ako para mahabol siya. Dito ko napansin na wala sa sarili si Tessa. Para siyang tulog na naglalakad. Tessa, gumising ka! Hindi ka pwedeng lumapit sa Acacia! Nataranta ako kaya hinila ko si Tessa. Itinulak naman niya ako, kaya napahiga ako sa lupa. Bumangon kaagad ako para mapigilan siya. Niyakap ko siya sa bewang, tapos hinila pa atras. Kaso nagwala si Tessa, para siyang galit na galit. Tapos ang lakas pa niya. Nabitawan ko siya, at pati yung bag ko'y tumilapon sa malayo. Hindi ko na pinansin yon, dahil ang atensyon ko nito ay na kay Tessa. Please, Tessa, makinig ka sa akin! Huwag kang pumunta sa Acacia! Tumayo ko ulit, at hinila ang kamay niya. Pilit niyang inaabot ang puno ng Acacia, habang ako naman ay hinihila siya palayo. Pero hindi ko inaasahan ang sumunod na nangyari. Para bang may isang malakas na puwersang humigop sa amin, papunta sa Acacia. Napayakap na ako kay Tessa nito, lalo na nang higupin kami ng malakas na hangin, papasok sa puno ng Acacia. Hindi ko alam kung paniniwalaan yung mga sumunod kong ikukwento, dahil kahit ako, hindi ko akalain na mararanasan ko ang bagay na to. Matapos kasi ang malakas na puwersang humigop sa amin ni Tessa, ay nagising na lang ako sa hindi pamilyar na lugar. Nakahiga kami ni Tessa sa damuhan habang yakap ko pa rin siya. Tessa, gumising ka! Naupo ako bago muling niyugyug si Tessa, pero ayaw niyang magising. Tessa, gumising ka please! Di ba may sakit ka? Bakit ka pa kasi pumasok sa school? Hindi gumagalaw si Tessa nito. Nakapikit siya na parang natutulog lang. Iginala ko ang paningin sa paligid, pero puro puno at damuhan lang ang nakikita ko. Wala akong makitang bahay dito. Kahit nga ang mga classroom namin ay wala na rin dito. Naalala ko din ang sinabi ni Ate Anita. Maraming portal sa mundo at iwasan kong mahigop nito. Diyos ko, nasa ibang dimensyon na ata ako. Hinigop pa kami ng portal. Diyos ko, anong gagawin ko? Tessa naman, gumising ka na. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Napaiyak na ako sa sobrang takot nito. Nasa isang lugar ako na hindi pamilyar sa akin. Pakaramdam ko, anumang oras ay bigla na lang may susunggab sa amin. Pinilit kong hilain si Tessa papunta sa likod ng malaking puno para dito magtago. Iginala ko ang paningin sa paligid at lalo ako nang hina nang makitang walang kahit isang bahay man lang dito. Diyos ko, anong gagawin namin? Napakalawak ng lugar na to. Hindi ko alam kung saan kami pupunta. Muli kong tinapik sa pisngi si Tessa, pero ayaw pa rin itong magising. Hindi naman pwedeng nandito lang ako at walang gawin. Kailangan ko magmasid sa paligid para malaman ko anong susunod na magiging hakbang ko. Tessa, dito ka lang ha. Babalikan kita. Kailangan ko lang tingnan ng paligid. Baka may paraan para makabalik tayo sa school. Tumayo ko at naglakad-lakad para pagmasdan pa ang paligid. Maghahanap na rin ako ng tulong nito. Kaso halos matataas lang na puno ang nakikita ko. Para ako nasa pusod ng gubat at hindi ko alam kung saan papunta to. Hindi na ako gaanong lumayo pa dahil baka maligaw ako at hindi ko na mabalikan pa si Tessa. Pero pagbalik ko sa pwesto kung saan ko siya iniwan, ay siya naman ang pagkawala nito. Pambira ka naman, Tessa! Saglit lang akong nawala eh. Nasaan ka na ba? Nagsisimula ng dumili mo? Diyos ko, ano nang gagawin ko? Lalo akong nakaramdam ng takot nang makitang mag-isa na lang ako. Napaupo ako sa malaking ugat ng puno at dito umiyak. Nawawala na ako ng pag-asang makaalis sa lugar na to at natatakot pa ako sa pwedeng mangyari sa akin. Nang mahimasmasan ako, ay saka ko lang naisip na tawagin si Tessa. Baka gising na siya at naglalakad-lakad din sa paligid. Sisigaw na sana ako, kaso may mga kamay na biglang tumakip sa bibig ko. Nagpumiglas ako nito
pero malakas ang pagkakahawak sa akin ng nilalang na nasa likod ko. Huwag kang maingay. Aalisin ko ang kamay ko sa bibig mo. Pero huwag kang sisigaw. Pakiusap, huwag kang sisigaw. Tumango ko bilang tugon sa kanya. Dito lang niya pinakawalan ng bibig ko. Nilingon ko siya at dito ko nakita ang matanda. Madilim na nito, kaya hindi ko maaninag ang mukha niya. Nakasuot pa siya ng sombrero na tulad sa magsasaka na tumatakip sa mukha niya. Sino po ba kayo? Tumingin ka muna sa banda doon. Nilingon ko ang tinuro ng matandang lalaki. Madilim na sa bahaging yon, pero nakikita ko pa rin ng mga tao naglalakad kasama ang mga anino. Nagtataka nga ako kung bakit nakikita ko sila sa dilim. May dalawang pila na parang prosesyon doon. Ang isa'y pila ng mga engkanto tao, habang sa kaliwang bahagi naman ay pila ng anino at mga kaluluwa ng tao. Sa dulo ng tila prosesyon na yon ay nakita ko naman ang mga engkanto na may mga gandang kasuotan. Hinanap ko si Tessa sa mga yon, pero hindi ko makita ang kaibigan ko doon. Teka, saan ka pupunta? Kailangan ko mahanap si Tessa. Sige, lakasan mo pa ang boses mo para marinig ka ng mga anino at dalhin ka sa kasimuran. Natigilan ako sa sinabi ng matanda. Tama siya. Kung susugod ako doon, lalo lang ako mawawalan ng pag-asang mahanap si Tessa. Nanghihinang napaupo na lang ako tapos umiyak. Natatakot ako sa pwedeng mangyari kay Tessa pati na rin sa akin. Dahil hindi ko rin naman sigurado kung tao ang matandang lalaki na kasama ko. Hindi ko man gaanong maaninag ang mukha niya. Alam kong matanda siya base sa boses niya. Tumahad ka na dahil wala din namang mangyayari ang pag-iyak mo. Lalo ka lang mauubusan ng lakas. Apoy, tulungan po ninyo ako. Hindi ko po pwedeng hayaan na lang si Tessa. Baka po kung anong mangyari sa kaibigan ko. Hanapin na po natin siya. Ang apoy ay katumbas ng lolo sa salitang Tagalog. Kaya bilang respeto sa matanda ay tinawag ko na lang siyang apoy. Hindi binitawan ni apoy nito ang braso ko. Kaya pinili ko na lang magtiwala sa kanya dahil wala naman akong ibang choice. Inalalayan niya akong tumayo at marahan kami naglakad palapit sa mga anino. Nagtago kami sa mga mayayabong na halaman. Tapos tinuro niya sa akin ng isang kulungan. Madaming mga bihag ang mga anino o tingin ko'y sila ang mga itim na engkanto. Halo-halo ang mga nasa kulungan. May bata, matanda, babae at lalaki. Nandyan ba ang kaibigan mo? Wala po eh. Bakit po ang dami nilang bihag? Galing sa magkakaibang lugar ang mga taong yan. Ang iba'y matagal na dito at ginawa na lang nilang alipin. Ang iba naman ay bago pa lang nilang nakukuha. Kawawa naman po sila. Wala tayong magagawa dyan. Ang mga taong yan ay patay na sa ating mundo. Dito na lang sila nabubuhay. Dadali ng mga yan kay Carolina para maging alipin niya. Carolina? Di ba po siya ang reyna ng biringan? Mabutit alam mo, hindi na ako mahihirapang magpaliwanag pa sa'yo. Kung gagawing alipin ni Carolina ang mga bihag, paano naman po ang mga kaluluwa? Saan nila dadalhin? Ikukulong nila sa kasimuran. Parurusahan sila dahil nagambalan nila ang mga engkanto. Binibigyan sila ng sakit ng mga engkanto. At kapag namatay, kinukuha ang kaluluwa para parusahan sa kasimuran. Diyos ko po, patay na rin po ba kami ni Tessa sa mundo namin kaya kami nakapasok dito? Hindi, buhay pa kayo. Pero ang kaibigan mo ay pinalitan nila ng katawan ng saging. Kapag di natin siya naitakas, palalabasin ang mga engkanto na namatay siya para tuluyan ng makuha nila ang kaluluwa niya. Apoy, nalilito na naman po ako sa paliwanag niyo. Lalo lang ako naguguluhan eh. Huwag mo nang isipin dahil talagang napakahirap intindihin ang hiwagang nakabalot sa mundo ng biringan. Halika na, umalis na tayo rito. Teka po, wala pa yung kaibigan ko. Ayaw mo bang umuwi sa inyo? Gusto ko po pero paano si Tessa? Makukonsensya po ako kapag iniwan ko siya rito. Sige, hahanapin natin ang kaibigan mo pero sa ngayon, kailangan na nating umalis para sa kaligtasan mo. Baka mapansin ka ng mga engkantong yan. Hinila ko na matanda palayo. Sumunod na lang ako sa kanya sa takot na baka makita kami ng mga itim na engkanto. Habang naglalakad kami sa kadiliman ng gabi, ay patuloy naman ako sa pagtatanong sa mga bagay na gumugulo sa isip ko. Apoy, bakit ganun? Bakit kumukuha sila ng mga tao para dalhin sa mundong to? Kayo po, tao pa rin po ba kayo? Tao rin ako katulad mo, Verana. Teka po, bakit niyo ako kilala? Sino po ba kayo? Saka na ang tanong, Verana. Kailangan na nating makalayo rito. Paano na po ang mga tao? Hindi po ba natin sila tutulungan? Sinabi ko na nga sa'yo, ang iba sa kanila'y patay na sa mundo natin. Makabalik man sila, para na lang silang naliligaw na kaluluwa. Paano po ako? Anong kasalanan ko sa kanila? Natipuhan ka ng engkantong itim kaya ka nandito. Yan din po ang sabi ni Ate Anita sa akin.
Teka, ang bakos ko! Nasaan na ang bakos ko? Kinapa ko ang bakos ko sa bewang ko bago naalala na nilagay ko yun sa bag ko dahil natanggal ko to sa pagkakatali nung naglakad ako papasok sa school. Bala ko nga sana magbanyo noon para maitali sa bewang ko yon. Kaso nakita ko naman si Tessa. Tinatago ko kasi sa loob ng damit ang bakos para hindi mawirduhan ng mga kaklase ko na meron akong ganon. Mamaya ka namang problema sa bakos mo. Nandito na tayo sa bahay ko. Nasaan po ang bahay niyo? Puro puno naman po ang nandito. Heto ang bahay ko. Namangha ako na makitang itinuro niya sa akin ang bahay niya. Isang maliit na puno lang to. Pero nang ituro niya to, ay bigla tong naging anyong kubo. Paano po nangyari yun? Magtataka ka pa ba? Nandito ka sa isang mahiwagang lugar, Verana. Kaya huwag ka na magtaka sa mga nasasaksihan mo rito. Pagpasok namin sa kubo, ay sinindihan nito ang isang lampara. Maliit lang to pero sapat na para mabigyang liwanag ang buong kubo. Iginala akong paningin sa paligid. May higaan dito, may upuan na gawa sa ratan at may lutuan din. Apoy, kung kayo po ay tao, bakit po kayo nandito? Sadyang dito napupunta ang mga katulad kong malalakas na albularyo. Napatingin ako sa matanda. Saktong inalis nito ang salakot sa ulo niya. Mahaba ang bigote at balbas sarado na to. Matagal na panahon na rin yun nang huli ko makita ang picture ng tiwi ni Ate Anita. Kaya hindi ko matandaan ang itsura nito. Pero nang sabihin ng matanda na albularyo siya, isang tao lang ang nasa isip ko. Isa po kayong malakas na albularyo? Kayo po ba si Mang Alfredo, ang tiyo ni Ate Anita? Mabutit na kilala mo ako. Matagal na kitang pinoprotektahan, Verana. Mainit ka sa mata ng mga matawo. Matawo? Sila po ba ang nilalang sa Akasha? Ang Akasha ay isa lang sa mga portal patungo sa mundo nila. Kung binabantayan po niyo ako, bakit naman po ninyo ako hinayaang makapasok dito? Ikaw tong pumasok ng kusa dito. Imbes na protektado ka ng bakos, naging matigas pa ang ulo mo. Sinundan mo pa ang kaibigan mo hanggang dito. Tapos ako ang sisisihin mo. Ah, ganun po ba? Pasensya na po. Hinihila ko lang naman po si Tessa para hindi siya mapahamak. Kaso nahigop na rin po ako kasama niya. Pinagkakagusto rin po ba kay Tessa kaya siya kinukuha ng engkanto? Nagkasala ang kaibigan mo dahil nagambala niya ang mga engkanto. Pero huwag kang mag-alala. Bukas hahanapin natin siya sa Matawo Village. Sa gayon ay matulog ka muna para may lakas ka. Pagkasabi ni Mang Alfredo nito, ay nakaramdam ako ng pagod at sobrang antok. Para bang may hipnotismo ang salita niya. Kaya agad ako nakatulog pagkasabi niyang matulog na ako. Nagising na lang ako kinabukasan na may nakahanda ng pagkain sa hapag. Nilagang kamote at mga prutas ang nakahain dito. Kukuha na sana ako ng isa, kaso bigla akong may naalala. Bakit ayaw mo pang kumain, Verana? Hindi ko po pwedeng kainin ng mga yan. Baka po hindi na ako makauwi sa amin. Anong tingin mo sa akin? Engkanto? Kapag hindi ka kumain, ay manghihina ka. Kapag nanghina ka, hindi ka na talaga makakauwing bata ka. Ganun po ba? Sige po, ito na, kakain na. Napapailing na lang si Mang Alfredo bago sumilip sa bintana na parang malalim ang iniisip. Napatingin tuloy ako sa kubo niya at may naalala akong itanong. Apoy, totoo bang ito na ang biringan? Parang gubat naman po to. Nasaan na po ang magarang syudad na sinasabi nila? Ang mga engkanto ang nagpapasya kung paano mo makikita ang lugar na to. Kung gusto nilang makita mo tong isang paraiso, magiging paraiso to sa paningin mo. Kapag gusto nilang makita mong magarang syudad to, magarang syudad ang makikita mo. Ganun po pala yun. Ibig sabihin, wala pong totoong anyo ang biringan? Meron, pero walang nakakaalam. Ang madalas silang gamiting anyo ay ang nagtataasang gusali dahil likas na mahilig sa kayamanan ng mga tao. Para po palang demonyo, nangaakit ng material na bagay para lang makuha ang kaluluwa ng mga tao. Tama ka, kaya imbes na matakot ka, magdasal ka ng magdasal para makaalis ka rito ng buhay. Pinakamabisang panlaban ng dasal, Verana. Sige po, Apoy. Magdadasal po ako para makaligtas pa kami ni Tessa. Tandaan mo ang mga sinabi ko, Verana. Nasa ibang dimensyon ka na, kaya huwag kang magpapalin lang sa kanila. Kahit makita mo ang kayamanang ipangaakit nila sa'yo. Wala po akong paki sa kayamanan nila. Ang gusto ko po ay makauwi. Baka po natatakot ng kapatid ko ngayon kakahanap sa akin. Mabuti na lang talaga dahil nahanap ko si Mang Alfredo. Dahil kung hindi, ay baka matagal na ako nahulog sa patibong ng mahiwagang mundo ng biringan. Baka nakuha na ako ng engkantong may gusto sa akin o di kaya na ipangregalo na ako sa sinasabi nilang reyna ng biringan na si Carolina. Apoy, kailan po tayo pupunta sa Matawo? Baka mamatay na ang kaibigan ko. Tsaka parte pa rin po ba ng biringan yan? O ibang dimensyon na naman?
Oo, ang Matawo ay lugar sa Biringan kung saan nakatira ang mga Matawuan. Eh ano pa pong ginagawa natin dito? Tara na po sa Matawo Village para mahanap na natin ang kaibigan ko. Sandali lang. Abay ko mag-aya ka para kang namamasalang rito ah. Delikado ang mga Matawo. Anak ng hari nilang nagkakagusto sa'yo. Po, prinsipe ang nagkakagusto sa akin? Aba, bongga po pala ang ganda ko. Ewan ko lang kung makapagbiro ka pa kapag nakita mo ang totoo nilang itsura. Ah, pasensya na po, Apoy. Nag-aalala lang naman ako kay Tessa kaya gusto kong umalis na tayo agad. Kailangan natin maghanda dahil hindi basta-bastang nilalang ang haharapin natin. Eto, nahanap ko ang bakos mo. Isuot mo at wag mong hahayaang mawala sa katawan mo to. Wow! Ang galing nyo naman po, Apoy! Salamat po! Itinali ni Mang Alfredo ang bako sa bewang ko. Matapos nito ay hinipan niya ang palad niya at ipinatong sa ulo ko. Umusal siya ng mga orasyon para daw proteksyon ko sa mga engkanto. Matapos nito ay inutusan na niya akong lumabas ng kubo dahil kailangan daw niyang ihanda ang sarili niya at patibayin ang kanyang poder at pondo. Paglabas ni Mang Alfredo sa kubo ay muli ako namangha nang makitang naging puno ang kanyang kubo. Ang galing, Apoy! Parang magic! Huwag ka nang magtaka. Dito'y pwede mong ikubli ang bahay mo para hindi makita ng ibang mga elemento. Akala ko magiging madali lang ang paglalakbay namin. Daan-daan lang sa portal. Tapos yun na yun. Kaso hindi pala ganun kadali. Ang portal ay nasa mundo ng mga tao. Kung sa portal daw kami dadaan, ibang dimensyon na ang mapapasok namin. Naglakad na lang kami ni Mang Alfredo nito. At dahil nga tao lang ako at walang kapangyarihang tulad niya, ay madali akong mapagod. Pinasan pa ako ni Mang Alfredo sa likuran niya. Kaya hangang-hanga talaga ako sa lakas na meron siya. Halos ilang oras din kami naglakad hanggang sa ibaba na ako ni Mang Alfredo. Nandito na tayo sa bungad ng Matawo Village, Verana. Huwag kang magsasalita at huwag kang gagawa ng ingay. Malakas ang pakiramdam ng mga Matawo. Mararamdaman nilang may ibang nilalang kapag nag-ingay ka. Tumango na lang ako kasi ayaw akong pagsalitain ni Mang Alfredo. Bawal daw akong makipag-usap sa mga Matawuan at hayaan ko lang daw siya ang magsalita. Bago kami tuluyang pumasok sa teritoryo ng Matawo, ay hinipan ni Apoy Alfredo ulit ang ulo ko. Sa ganitong paraan daw kasi ay magbabago ang anyo ko at hindi nila ako mapapansin na normal na tao. Basta wag lang daw ako magsasalita. Pagdating namin sa bukana ay hinarang kami ng dalawang bantay. Natakpan ko ang bibig ko kasi muntik na ako mapasigaw sa takot. Parang mga tipaklong ang anyo nila. May isang mata, isang butas na nagsisilbing ilong tapos bibig. Wala silang tenga dahil ang pandinig nila ay konektado na rin sa ilong. Makapal ang kasuotan nila at mahaba na gawa sa balat ng kahoy. Nakatago sa kasuotang yun ang payat nilang katawan at mahabang kamay na may tigatlong daliri. Sumenya si Mang Alfredo sa akin na manatili lang sa gilid ng daan. Mag-isa siyang lumapit sa mga bantay at kinausap ang mga to sa lengguwaheng hindi ko maintindihan. May dumating na 3 Matawuan. Matanda ang itsura ng dalawa habang ang isa'y mukhang binata pa base sa hugis ng katawan nito. Kinausap muli sila ni Mang Alfredo at nang matapos ay lumapit na si Mang Alfredo sa kinaroroonan ko. Sarado ang isip ng mga engkantong to. Ayaw nilang ipakita ang kaibigan mo. Ano pong gagawin natin, Apoy? Nalintikan na! Nalimutan ko ang bili niya sa akin na huwag magsasalita. Narinig ako ng mga Matawuan at napatingin ang mga to sa gawin namin. Alam na nilang nandito ka. Bilis, magtago ka sa likod ko. Apoy, sorry po. Nakalimutan ko. Bakit naman po niyo kasi ako kinausap? Ihanda mo ang sarili mo dahil yung Matawuan sa gawing kanan ay si Kuri ang nagkakagusto sa iyong engkanto. Nanginig ako ng inguso ni Mang Alfredo ang Matawuang may gusto sa akin. Hindi ko gusto ang itsura niya. Siguro dahil hindi niya alam na kasama ako ni Mang Alfredo, kaya hindi niya naitago sa akin ang totoo niyang anyo. Narito na palang mahal kong si Verana. Sumama ka sa akin at pagbibigyan ko ang hiling na mata ng kasama mo. Huwag mo siyang kakausapin at titignan sa mata. Gagawin niya ang lahat para maakit ka. Tumakbo ka't magtago sa punong nasa labas ng village na to. Ngayon na! Opo. Verana, kahit anong mangyari, sundin mo ang inutos ko. Huwag kang aalis sa punong yon. Poprotektahan kita kaya magtiwala ka sa akin. Medyo malapit lang ang punong tinutukoy ni Mang Alfredo. Tumakbo ko papunta doon at saka nagtago. Alam kong nakatingin sa akin si Kuri dahil ramdam ko ang pagtitig niya. Sinunod ko ang utos ni Mang Alfredo na huwag akong sumulyap sa kanya. Kahit nasa puno na ako, ay dinig ko ang usapan nila gamit ang wikang naiintindihan ko. Nagsalita ang matandang Matawo kaya sumilip ako sa may puno dahil na-curious ako pero iniwasan ko mapatingin sa mga mata nila. Ibigay mo sa amin ang babaeng gusto ng anak ko.
Ibibigay ko sa iyo ang babaeng bihag namin. Ipakita mo muna sa akin ang kaibigan ni Verana bago ko may pagkasundo sa inyo. Kinuha nila si Tessa sa loob ng village nila at ipinakita sa amin to. Wala pa ring malay si Tessa. Buhat-buhat siya ni Cory kaya hindi ko mapigilang maluha. Awang-awa ako sa kalagayan ni Tessa. Nasa ilalim siya ng inkantasyon kaya wala siya sa kanyang sarili. Mistulan siyang patay na buhay. Ibalik na niyo ang babaeng yan sa mundo nila. Ibibigay ko ang nais niyong makuha. Huwag mo kong utusan nila lang. Nasa teritoryo kita at malakas ang kapangyarihan ko kaysa sayo. Kaya ka naming patayin dito mismo. Hindi ko kayo inuutusan. Nakikiusap lang ako dahil mahina na ang katawan ng taong yan. Kailangan na niyang makabalik sa mundo nila. Sige, ibabalik ko na siya sa mundo niya. Pero kailangan mo munang ibigay sa amin ang kasama mo. Bakit ba kailangan mo pang manigurado? Nandito naman ang kailangan nyo. At tulad ng sabi mo, wala naman akong laban sa inyo dahil nandito ako sa teritoryo nyo. Tinignan na mag-amang matawa ang anak nitong si Cory na para bang inuutusang ibalik na si Tessa sa amin. Iniligay ni Cory ang kamay sa tapat ng dibdib ni Tessa at nagulat ako nang bigla na lang naglaho ang kaibigan ko. Kalmado naman si Mang Alfredo nito kaya naisip kong baka ibinalik na talaga siya sa bahay nila. Ngayon naman ay ang sarili ko ang kailangan ko mailigtas. Ngayon, ikaw naman ang tumupad sa usapan nila lang. Ibigay mo sa amin si Verana. Bakit hindi kayo ang kumuha sa kanya? Nagtatago siya sa likod ng punong yon. Lumingon sa akin si Mang Alfredo at bahagya akong tinanguan. Hindi ko alam pero panatag pa rin ang loob ko nito. Tiwalang tiwala ako sa kanya kahit hindi ko alam kung anong plano niya. Sigurado naman din kasi akong hindi niya ako pababayaan. Nagtawanan ng mga matauhan nang maglakad si Cory palapit sa akin. Hindi ko siya tinignan. Humawak lang ako sa pinagtataguan kong malaking ugat ng puno. Yumuko ko habang nagdadasal na sana ay magtagumpay ang plano ni Mang Alfredo. Tumingin ka sa akin, Verana. Titigan mo ang mata ko. Ayoko. Hindi ko kayang sikmurain ang mukha mo. Kaya kong gawin ang lahat para pumasa sa paningin mo. Halika na. Sumama ka sa akin. Hindi ka na maghihirap pa. Kaya kong ibigay ang lahat ng nais mo. Sinabi ng ayaw ko. Hindi ako sasama sa'yo. Pangit. Binigay ka na sa akin ng kasama mo. Kaya halika na. Sasama ka sa akin sa ayaw at gusto mo. Napasigaw ako nang hawakan ako ni Cory. Akala ko makukuha na niya ako. Kaso narinig ko ang pagdaing niya. Ramdam ko rin ang bultahin ng kuryenteng dumaloy sa katawan ko. Dahilan para tumalsik siya palayo sa akin. Sinungaling ang matandang yan! Protektado niya si Verana! Hindi ko siya mahawakan! Patayin ang albularyong yan! Cory, tanggapin mo na ang katotohanan na hindi lahat ay kaya mong makuha. Magkaiba kayo ng mundo ni Verana. Tao siya at engkanto ka. Huwag mo siyang pilitin na sumama sa'yo. Hindi ako makakapayag na ikaw lang ang makakalinlang sa akin. Isa tong kalapastangan sa lahi naming mga matauhan. Niloko mo ang anak ko. Akala mo ba makakaligtas pa kayo rito? Dito na kayo mamamatay. Sumigaw ng malakas ang ama ni Cory. Nakakabingi at nakakatulig na sigaw. Kasabay ng pagyanig ng paligid. Mistulang lumindol sa parteng to ng biringan. Hindi ko alam kung paniniwalaan yung nakakakilabot ko na saksiyan sa dimensyong to. Kahit ako ay hindi rin makapaniwala sa naranasan ko. Napaiyak na lang ako sa takot dahil kitang-kita ko ang malakas na kapangyarihan ng mga matauhan. Yumanig ang lupa sa kinatatayuan ni Mang Alfredo. Pero nakakapagtakang sa Matawo Village siyang ang pagyanig na to. Hindi man lang umuga ang punong pinagtataguan ko na nasa labas ng village nila. Verana! Huwag kang aalis sa punong yan! Hindi ka nila kayang saktan dyan! Apoy Alfredo! Mag-iingat po kayo! Napaiyak na lang ako ng malakas habang nakasiksik sa malaking ugat ng puno. Sumilip ako para alamin ang kalagayan ni Apoy Alfredo pero hindi ko na siya makita sa lugar na kinatatayuan niya kanina. Dumilim ang buong paligid sa matauhan. Dumadagundong ang malalakas na kulog at kidlat. Hanggang sa sumigaw ang ama ni Cory. Hindi ka makakapagtago, albularyo! Hindi mo kami kaya! Masusunog at tutupukin ka ng apoy! Kasunod nito ang pagguhit ng napakalakas na kidlat. Halos masilaw ako sa tindi ng liwanag nitong tumutupok sa mga puno't halaman. Ilang saglit na purong nakakasilaw na liwanag ang nakikita ko. Sumakit ang mata ko, kasabay ang pagsakit ng ulo ko. Kaya napahawak na ako sa ulo ko nito. Para bang sasabog ang ulo ko sa sakit. Diyos ko, tulungan po niyo kami. Alam kong mas makapangyarihan kayo kaysa sa kanila. Kaya pakiusap po, Panginoon. Tulungan po ninyo kami. Sinapuko ang mga mata ko at bahagyang kinusot to. Ikinurap-kurap ko pa hanggang sa may maaninag na akong mga imahe. Saglit pa'y bumalik na sa normal ang paningin ko. Kaya nakahinga na ako ng maluwag.
Napuno ng usok ang paligid. Ang mga punong malapit sa pinagtataguan ko ay halos mangitim dahil sa lakas ng kidlat. Natupok pa ng apoy ang mga halaman at naging abo. Hinanap ko sa paligid si Apoy Alfredo pero hindi ko na siya makita. May mga namatay din na 2 matauwan at ilan sa kanila ay sugatan. Ibig sabihin lang nito na lumaban din si Apoy Alfredo. Kaso mukhang hindi na rin siya nakaligtas nito dahil sa tindi ng kapangyarihan ng engkantong nakalaban niya. Sa dami ng usok at abo sa paligid, ang nasa isip ko nito ay baka patay na siya. Apoy Alfredo! Nasaan ka? Wala na ang tagapagligtas mo. Sumama ka na sa akin, Verana. Hindi! Ayoko sumama sa inyo! Apoy Alfredo! Tulungan mo ako, Apoy! Kahit anong sigaw ko, hindi na nagpakita si Apoy. Ayokong tignan yung mga engkanto sa harap ko dahil baka mahipnotismo ko at hindi na makauwi sa amin. Takot na takot ako lalo na ngayong alam kong mag-isa na lang ako. Kaso nawawalan na ako ng pag-asang makauwi pa, lalo na't wala na si Apoy Alfredo. Apoy! Tessa! Tulungan niyo ako! Maya-maya pa ay naglakad na palapit sa pinagtataguan ko si Kuri. Sumiksik na lang ako lalo sa ilalim ng puno dahil naalala ko ang sabi ni Apoy. Ligtas ako sa punong to. Sa katunayan nga, hindi to nadamay sa mga punong nasunog. Pero hindi ko alam ng mga oras na to kung kailan ako tatagal dito. Akin ka na ngayon, Verana. Diyos ko po, tulungan mo ako makaalis dito. Nagtaka ako nang hindi sinasadyang mapasulya pa ako kay Kuri. Napilit akong inaabot. Parang may pumipigil sa kanya na makalapit sa akin. Nagsisisigaw siya sa galit dahil hindi pa rin niya ako malapitan. Mukhang malakas ang proteksyong hinarang sa akin ni Apoy Alfredo. Hanggang unti-unting naglaho sa paningin ko si Kuri. Matutuwa na sana ako. Kaso tila umalog na naman ang lugar na kinaroroonan ko. Para bang naggagalawan ng lupa. Kaya nahilo na naman ako. Pumikit ako ng mariin hanggang tuluyang nawalan ako ng malay. Akala ko nito ay katapusan ko na. Pero nagising na lang ako sa isang magarbong kwarto. Diyos ko po, nakuha ba ako ng mga engkanto? Gagawin din bang saging ang katawan ko? Pero sana nga ibigyan nila ng peking katawan ko ang mga kapatid at nanay ko para mas madali nilang matanggap na wala na ako. Pero ayaw ko pa mawala dahil baka lalong hindi kayanin ni nanay ang lungkot. Ano nang gagawin ko? Kinabahan ako na makita ko ang silid na kinalalagyan ko. Ang kama dito ay napakalambot. Ang mga gamit naman, halatang mamahalin. Kaya sigurado akong nasa bahay na ako ng mga engkanto. May nakita pa akong mesa na punong-puno ng mga prutas at iba pang mga pagkain. Kulay ginto ang mga kubyertos, pati na ang plato at mangkok. Imbis na mamanghat matuwa, ay napasalampak na lang ako at umiyak. Hindi ko matanggap kasi nito na tuluyan na ako nakuha ng engkanto at hindi na ako makakauwi pa sa amin. Ano bang iniiyak-iyak mo dyan, bata ka? Bakit mo ipinagluluksa ang buhay pa? Natigilan ako nang marinig ko ang boses ni Apoy Alfredo. Napatingin ako sa pinto nang marinig kong bumukas yun. Laking tuwa ako nito nang makita ko si Apoy Alfredo na naglalakad papasok sa pinto. Mabilis akong tumayo at patakbo siyang sinalubong. Apoy! Akala ko patay na kayo! Akala ko wala nang tutulong sa akin! Pwede ba naman ako mamatay? Nangako ko sa'yo na poprotektahan kita kaya tutuparin ko yon. Huwag ka nang matakot pa. Apoy, thank you po. Kahit hindi niyo ako kadugo, tinutulungan pa din niyo ako. Kung wala po kayo, baka patay na kami ng kaibigan ko. Kahit sino, tinutulungan ko sa abot ng mga kaya ko. Ginagawa ko lahat para protektahan ng mga tao. Kaso mag-isa lang ako. Hindi ko kayang bantayan ng lahat ng mga portal. Pero bilang albularyo, ginagawa ko ang makakaya ko para makatulong sa mga tao. Apoy, ikaw ba talaga yan? Baka ikaw si Kuri at nililin lang mo lang ako. Natawa si Apoy sa sinabi ko. Paano kasi ay naalala ko ang kubo niya. Nababakbak na to at may kalumaan na. Pero bigla na lang itong naging kasing ganda ng 5-star hotel. Nako, natututo ka na maging maingat. Tama yan, pero ako talaga to. Nahawakan kita at hindi napapaso sa bakos mo. Ikaw nga po yan, Apoy Alfredo. Thank you po at binilikan niyo ako doon. Akala ko po magiging asawa ko ng pangit na Kuri na yon. Tuwang-tuwa na niyakap ko ulit si Apoy Alfredo. Hindi ako makapaniwalang buhay siya kasi nakita ko kung gaano katindi ang nangyari sa lugar kung saan siya nakipaglaban. Halos maabo na ang lahat doon. Akala ko patay ka na, Apoy. Bigla ka nalang nawala kanina. Pero paano ka po nakaligtas? Pinagtulungan ka po nila kanina. Malakas lang ang kapangyarihan nila, pero mas matalino at madiskarte ako sa kanila. Sabi nga sa kasabihan, matalino man daw ang matching, pero matalino ako. Aba,
Hindi sila uubra sa akin. Naupo si Apoy sa upuan sa lamesa. Kaya naupo na rin ako sa isa pang bakanting upuan. Nahaplos ko ang malagintong mangkok bago ako tumingin kay Apoy Alfredo. Apoy, kaninong bahay to? Bakit hindi tayo sa kubo mo dumiretso? Bakit naman sa magharang bahay pa? Kala ko tuloy bahay na to ni Kuri. Pinakita ko lang sa iyo ang gusto mong makita. Hindi ba tinatanong mo noon kung bakit kubo lang ang bahay ko? Tapos ang Biringan ay maunlad na syudad. O eto na yon. Kaya nyo rin pong maninlang, Apoy. Baka nililin lang nyo po ako, ha? Naku, Apoy, please po. Natatakot na ako. Hindi kita nililin lang. Simula nang pinili kong tumira dito sa Biringan, naging isa na ako sa kanila. Hindi na ako tao ngayon, Verana. Isa na ako sa hiwagang nakapaloob sa syudad ng Biringan. Kaya ako nga nalinlang ang mga matauan eh. Kinuwento ni Apoy Alfredo ang dahilan kung bakit siya nakaligtas sa mga matauan. Ang kontrolado lang daw nila ay ang loob ng village nila. Kaya naglagay si Apoy ng tagabulag sa labas ng teritoryo ng mga matauan. At doon nagtago habang sinusunog ng mga engkanto ang sarili nilang teritoryo. Tama nga si Apoy. Mas matalino siya sa kanila. Kaya nang makita niyang umalis na ang mga to, ay dito niya na ako kinuha para itakas. Grabe, Apoy, ang galing niyo po talaga. Kanina, akala ko makukuha na nila ako pero hindi ako mahawakan ni Kuri. Idol ko na po kayo. Hindi na yun dahil sa akin. Dahil na yun sa bakos sa protection mo. Hindi ka nila mahahawakan hanggat nasa katawan mo yan. May taglay kasi yung orasyong linti. Orasyong linti? Ano naman po yun? Galing yun sa kidlat. Kaya nga hindi kita pinapalapit kanina. At ako lang ang nakipag-usap sa mga matauan. Kasi kapag naramdaman nila ang orasyong linti, tiyak hindi na natin makukuha ang kaibigan mo. Oo nga po pala. Si Tessa po, nasa na po siya? Bigla na lang po siyang naglaho kanina. Ang paliwanag ni Apoy Alfredo ay naibalik na si Tessa sa bahay nila mismo. May naiwang kasing katawan si Tessa na binabantayan ng mga magulang nito. Yun yung katawan na mahina at may sakit na. Pero gawa-gawa lang ng engkanto yon. Katawan talaga to ng saging na binalot nila ng kapangyarihan para magmukhang si Tessa. Kaya direktang naibalik dun sa bahay nila ang kaibigan ko sa pamamagitan ng katawan ng saging na yon. Samantalang ako nadamay lang ay pinaghahanap na ngayon. Kaya umuwi ka na rin, Verana. Marami na ang nag-aalala sa'yo. Apoy, yan din po ang gusto ko pang itanong sa inyo. Paano ako makakauwi? Kasi uwing-uwi na talaga ako sa amin. Bakit kasi hindi pa kami nagsabay ni Tessa? Dinala ako ni Apoy sa isang puno na kung tawagin ay dalakit. Ito raw ang lagusan papunta sa mundo natin. Natakot nga ako dahil ang pagkakakilala ko sa puno ng dalakit ay tirahan din ng mga engkanto o ng mga dalakit noon. Hanga ako sa kabutihan ng puso mo, Verana. Hindi mo iniwan ang kaibigan mo kahit na mahirap ang pinagdaanan natin. Pinili mo siyang hanapin dito kaysa umuwi kagad sa inyo. Mabuti din pong kaibigan si Tessa, Apoy. Siyang nasasandalan ko kapag may problema ako. Paalala lang, Verana. Kaya ko kayong tulungan palabas sa mundong to. Nagawa nating iligtas si Tessa. Pero ang mangyayari pagkatapos nito ay hindi ko na kontrolado pa. Ano pong ibig niyong sabihin, Apoy? May kapalit ang bawat pagpasok sa mundong to. Lalo ka na, nasaksihan mo ang malakas sa kapangyarihan ng matauan na pwedeng makaapekto sa mga mata mo. Mabubulag po ba ako, Apoy? Hindi ko alam, Verana. Sige na, umuwi ka na. Apoy, salamat po ah. Hindi ko po alam ang gagawin ko kung wala kayo. Sana po magkita pa tayo ulit. Huwag mo nang pangarapin pa magkita tayo ulit, bata ka. Huwag ka na pumasok sa mundong to dahil baka hindi na kita mailigtas pa. Sige na, umuwi ka na. Matapos kong yakapin si Apoy Alfredo, ay patakbo na akong lumapit sa puno ng dalakit. Isang beses ko pang nilingon ng paligid ko hanggang nakita ko mula sa malayo ang mataas na mga gusali. Nakakaakit to pero hindi ko na nais puntahan pa to. Kumaway ako kay Apoy Alfredo bago ko hinawakan ng puno ng dalakit. Umalog ang mundo ko at para akong hinihigop ng kumunoy hanggang sa mawalan ako ng malay. Nang magkamalay na ako ay nakasandal na ako sa isang malaking puno. Pagmulat ko ng mata ay purong liwanag lang ang nakikita ko. Kumurap ako at bahagyang kinusot ang mga mata ko. Kinakabahan na ako nito kasi sabi ni Apoy ay posibleng maapektuhan ang mga mata ko. Akala ko ay ito na ang simula ng pagkabulag ko. Pero saglit lang din ay may mga naaninag na akong bagay hanggang sa luminaw na ang paningin ko. Nasa isang gubat ako nito hanggang may narinig akong tunog ng bangkang dimotor. Kaya tumayo kagad ako at sinundan ng pinagmumulan ng tunog na yon. Teka po! Manong, tulungan mo po ako! Nagsisisigaw ako hanggang sa makita ako ng bangkero. Sa isang isla ako dinala ng portal. Mabuti na lang at may dumaang bangkero dito.
Nagtataka pa nga si Manong kung paano raw ako napadpad sa islang to. Iniiwasan daw kasi ang isla na to dahil sa usap-usapang may mga engkanto dito at dito raw pinaniniwalaan na lumilitaw ang syudad ng Biringan. Hindi ko na lang sinagot ang tanong niya. Nakiusap na lang ako na kung pwede ihatid niya ako sa lugar namin. Mabait naman ang bangkero kaya inihatid niya ako. Mabuti na lang talaga malapit sa lugar na yun ang lugar namin. Kailangan ko lang matawid ang dagat. Pagka-uwi ko sa amin ay sinalubong ako ng kapatid ko nag-aalala sa akin. Pagkatapos niya akong yakapin na tanungin ay sinermonan niya na ako. Akala niya ay nagaya na ako sa pangalawa naming kapatid na tumakas na lang sa responsibilidad. 1 buwan daw kasi ako nawala. Kaya nagtataka talaga ako. Ang akala ko kasi ay 3 days lang akong hindi nakauwi. Kaso naalala ko, iba nga pala ang oras sa lugar ng mga engkanto. Pinuntahan ko rin ito sa bahay nila si Tessa. Tapos nakasalubong ko si Pangsky. Hoy Vera, bakla! Saan ka galing? Nakipagtanan ka ba? Hindi, may inasikaso lang ako. Teka, si Tessa ba? Ayun bakla, hindi na makausap ng matino. Kung sino-sinong albularyo nang nilapitan nila pero wala pa rin epekto bakla. Simula na magkasakit at maratay sa higaan niya si bakla. Ay naku, wala na. Nagkaganyan na siya. Ano? Naratay? Hindi ba siya nawala? Paano naman mawawala? Eh may sakit nga bakla. Ikaw lang naman tong gumagala kung saan-saan. Kaya ka nawawala. Kung ganun, tama si Apoy. Pinalitan nila ng saging ang katawan ni Tessa at pinalabas nilang may sakit siya. At pagkatapos, kapag nakuha na nila ng buo si Tessa, ay mamamatay na ang peking katawan niya. Uy bakla, anong sinasabi mo? Nababaliw ka na rin ba? Wala, sige na. Bisitahin ko lang si Tessa. Dumiretso na ako sa bahay nila Tessa. Nakita ko siyang nakaupo lang at nakatulala. Minsan tatawa, minsan naman ay parang may kinakausap siya. Tapos masyadong malikot ang mga mata niya. Kung saan-saan tumitingin yon. Tessa, kumusta ka? Hindi ka ba sinaktan ni Kuri? Sino ka? Ako to, si Verana. Umalis ka rito. Hindi kita kilala. Alis! Umalis ka! Tessa, ako to. Si Verana. Bakit ka nagkaganyan? Tessa naman, kaibigan mo ko. Bakit hindi mo ako makilala? Eh hindi nga kita iniwan eh. Naiyak ako sa nakitang kalagayan ni Tessa. Pakaramdam ko na wala ng silbi ang lahat ng pinagdaanan namin ni Apoy. Para lang maligtas siya. Nawala ng saysay ang sakripisyo namin. Dahil ibang-iba na si Tessa ngayon. Naiuwi nga namin siya. Pero hindi na niya ako nakikilala. Kasi wala na siya sa sarili niyang katinuan. Katulad na rin siya ng ibang mga taong napupunta sa Biringan na kinakapitan ng matinding sumpa o nawawala sa katinuan. Sa kagustuhan kong matulungan siya, kinausap ko ang mga magulang niya at dinala namin siya kay Ate Anita. Pero katulad ng sinabi ni Apoy, hindi na rin niya kaya pang pagalingin ang kaibigan ko dahil yun ang kapalit ng pagpasok niya sa Biringan. Ate Anita, baka naman po may pag-asa pa si Tessa. Bakit naman po ako? Hindi po ako nabaliw. Dahil sa bakos sa proteksyon mo, kaya hindi ka nabaliw. Pero may nakikita akong kakaiba sa mata mo. Namumuti ito. Ate Anita, kahit po bang mga mata ko, hindi na rin magagawa ng paraan. Hindi na Verana, pero ramdam kong lumakas ang bakos mo. Binigyan ka rin ni Tio Alfredo ng gantimpala. Kahit mabulag ka, ay makikita mo ang mga hindi kayang makita ng pangkaraniwang mata. Binigyan ka ni Tio Alfredo ng isang kakayahan ng isang albularyo. Hindi nga nagtagal, unti-unting lumabo ang paningin ko. Hanggang sa wala na talaga akong maaninag na mga bagay. Kapag umaga, purong liwanag lang ang nakikita ko. Sa gabing patay ang ilaw, purong kadiliman naman ang nakikita ko. Pinatingin ko na rin sa mga doktor ang mga mata ko. Pero kahit sila, ay walang magawa para ibalik ang paningin ko. Si Tessa naman, tuluyan nang nabaliw. Nakikilala niya ang ibang mga tao, pero hindi niya ako makilala. Masakit para sa akin to, pero wala na akong magawa. Madaming albularyo nang tumingin sa kanya. Nagpa-doktor na rin siya, pero tuluyan na talagang sumuko ang isip niya. Ako naman ay naging manggagamot sa lugar namin. Nang mamatay si nanay, ay nagdesisyon kami magkapatid na tumira na sa Maynila, kasama si Ate Vanessa. Dito'y naging manghihilot ako, hanggang sa maging masahista. Kahit paano'y kumikita naman ako para makatulong sa gastusin namin. Ang balita ko ngayon, nasa eskwelahan pa rin ang puno ng akasya. Pero ayon kay Pangsky, ay nabawasan na raw ang mga kababalaghang nangyari doon. Isa na kasi siyang teacher ngayon at piniling magturo sa dati naming eskwelahan. Siguro protektado pa rin ni Apoy Alfredo ang puno. Binabantayan niya to para wala nang makalapit at makagambala pa sa punong akasya.
na hanggang sa ngayon ay nakatayo pa rin doon. Hindi ko na rin gusto pang bumalik doon dahil sa naging karanasan ko. Masakit isipin na dahil lang sa isang portal ay nasira ang maganda sanang kapalaran namin ni Tessa. Pero mas maswerte pa rin ako dahil wala man akong paningin ay nabubuhay pa rin ako ng masaya at kontento sa buhay. Samantalang si Tessa, buhay man siya ngayon pero para na rin siyang isang batang paslit na walang kamuang-muang sa mundo. Kaya kung meron man sa inyong naghahangad na makita at mapasok ang biringan, ay tigilan na nyo. Huwag piliting hanapin ang ayaw magpakita dahil kapag to ang naghanap sa inyo, wala rin kayong kawala sa sumpang pwedeng ibigay sa inyo ng biringan. Alam kong mahirap paniwalaan ang karanasan kong to, pero sa maniwala kayo at sa hindi, minsan namin tong napasok ng kaibigan ko. Yun nga lang, minalas kaming makatanggap ng sumpang galing dito. Sana magbigay aral to sa inyo na hindi lahat ng hiwagay dapat nating makita at maranasan. Minsan sapat nang narinig lang natin to. Dahil tulad ko, hanggang ngayon ay dala ko pa rin sa mga mata ko ang sumpa ng mahiwagang lugar ng Biringan City.